First bite. Thank you, Lord. Samahan niyo ako, magluto tayo ng tacos. May iniwan akong ditong bawang, sibuyas. Meron akong dalawang pack ng beef. Ground beef, 400 grams isa. Meron ako ritong tacos powder, seasoning, tsaka tacos sauce. Yan. Gagawin natin. Lalagay lang muna tayo ng mantika. Gisa muna natin yung bawang. Sunod natin yung sibuyas. Yung ating ginuging. Takpan muna natin siya. Bango. Ngayon, lalagyan na natin siya ng taco seasoning. Lulutuin na natin itong ating beef. Nalagyan natin siya ng taco sauce. Bubusin natin ito sa bote. Mag-additional lang tayo ng paminta. Dahil wala akong beef cubes or beef powder, chicken powder na lang ilalagay ko pang palasa. Kung ano lang available na seasoning sa inyo, pwede nyo naman gamitin yun. Pwede nyo rin lagyan ng patis, pero ako hindi ako maglalagay ng patis. Asin. Ayan, pwede asin.
Mana natin. Harap. So dahil giniling siya, luto na siya. Taglit naman ito yung giniling. Ngayon mayroon ako rito pipino, tapos isang kamatis, tsaka kalahating sibuyas. I-slice lang natin to siya. Check na natin to. Silalagay natin sa ating tacos mamaya. Ang klaseng pagkain nakakabusog to eh. Ang gagawin ko kasi rito, ilagay ko sa lanera. Tapos lalagyan ko ng cheese. Tsaka ko i-bake muna, i-oven ng mga siguro 5 minutes hanggang sa mag-melted lang yung cheese. Assemble na natin. Meron ako dito 5 lanera na maliliit lang. Tapos meron din akong sliced cheese. Meron din akong cheese sauce. Yan. Ito yung lalagay din natin. Ayan yung giniling. Tsaka yung ating mix na vegetable. I-assemble na natin. Tingnan nyo. Una nating lalagyan ay maglalagay tayo dito. Unahin natin ang malaki. Lagyan natin siya ng karne. Huwag nyo lang masyadong punuin. Baka umapaw rin. Ayan. Tapos lalagyan natin siya ng lalagay tayo ng gulay. Lalagyan natin siya ng cheese. Lalatan natin dyan. Tapos lalagyan ulit natin siya ng beef. Tsaka lalagyan natin siya ngayon ng sliced cheese.
Di ba? Napakadali. Lagyan na natin, lagyan natin sa oven ng mga siguro 1 to 2 minutes. Magme-melted na yan eh. Yan na siya, luto na siya. Yan. So, continuous na natin yung paggawa. Lagyan pa natin yung iba. Kulang yung gulay ko ah. Yung isa, hindi natin lalagyan ng gulay kasi meron yung hindi kumakain ng gulay. Yan. Tapos pag na-bake na to, meron ako ritong taco shells. Yan dito. Lalagay mo siya parang ganyan, no? Sa gitna. Mamaya papakita ko. Nakalimutan ko pala lagyan ng cheese yun sa ano. Sa cheese. Yung loob. Sorry guys, nakalimutan ko lagyan ng cheese sa loob. Yan. Dito naman tayo babawi. Tapos lagyan pa natin ito. Pag makagawa ka nito at makakain ka, tapos manonood ka ng Netflix, yan, masarap to pang merienda. Habang nanonood ka, para ka lang nasa Mexican restaurant. Yan. Ganyan lang siya. Ito na nga, nagme-melted na to eh. Ito hindi natin to lalagyan ng vegetable kasi makain yung isang bata. Ito pwede natin tong lagyan ng hot sauce. Pwede yung mixan ng ano yan, ng sriracha or tabasco. Tapos haluan natin to. Yan. Tapos karne. Ito naman, damihan natin ng cheese nito kasi gusto niya yung cheesy. Si Shine kasi mahilig sa cheese. Ay, nakita nyo nagme-melted na nga. Oh. Kahit hindi mo na ilalagay sa oven yan.
Diba? Ito naman, konti na lang to. Tignan na lang natin. Sayang. Tapos damihan na natin siya ng gulay. Gagawin natin, lalagyan natin ng sriracha to. Para spicy naman yan. Tsaka lalagyan natin siya ng cheese. Yan. Lagyan natin itong karne na tira. Lalagyan rin natin siya ng cheese. Kahit gagamitin nyo rito giniling na manok, okay lang yun. Or baboy. Basta tandaan nyo lagi, kailangan nyo bumili ng taco. Yung taco seasoning, saka taco sauce para malasa talaga. Ayan. Mixin muna natin. Ayan. Nag-preheat na ako ng oven. Lalagyan na namin to. Ito yung no vegetable, ito yung spicy. Ito yung regular. Ayan. So, lalagyan na natin sa ating oven. Bakasan nyo na lang para mabilis. Sa akin naka 200 degrees. Ayan. Antayin na natin mag-melted yung cheese. Bubuksan natin tong taco shells. Pakita ko sa inyo. Ito siya. Bali 12 na piraso tong isang pack. Ito yun pangalan niya. I-oven muna natin siya ng mga 1 to 2 minutes. So, magiging crispy.
Kasi kung diretso na to kakainin ito, medyo mahilaw pa to eh. Masarap to pag i-oven mo, magiging crunchy to, crispy to. Para mo siyang chips. Tapos kuha ka ng kutsara kung ginawa nating palaman, yung feeling niya, ilagay mo rito. Lagyan mo ng sriracha kung gusto mo or kung ano pang sauce mayroon ka. Pwede dagdag ka ng cheese sauce. Saka mo kainin. Mamaya, papakita ko rin sa inyo kung paano. Antayin natin maluto yung ating filling dun sa oven. Ito na guys, okay na to. Saglit lang naman to. Ayan na siya. Mainit. Yan. Di ba? Sarap. Lipatan natin siya rito. Ayan. Tapos ngayon, ito, lalagay na natin siya rito. Lagyan natin siya sa oven ng 2 minutes lang. Ayan. Ito na, luto na. Ito na siya. Mainit. Lipat natin siya rito. Init. Yes. Tingnan niyo naman yung kulay. Diba? Ready to serve na. Nag-aulat na. Nag-aantay ng ating guest. Yung mga customer. Ayan. Order nila. Ayan pa isa. First customer ko. Ito ngayon kung paano mag-assemble nito. Ayan. Tapos lagay natin siya sa gitna. Pwede ka naman mag-DIY nito eh. Pahabain mo lang yung cucumber. Tapos lagay rito. Lutuin mo lang yung baka. Tapos ngayon, lalagyan natin siya ng spicy. More spicy. Yan. Diba? Sarap. First bite. Thank you, Lord. Hmm. Up. Isa pa. Hmm. Pa. Hmm. Ubus na. Anong sarap. Subukan nyo guys.